5:00 pa lang ng umaga nitong Lunes, gising na ang 14 na taong gulang na si Sheena. Hindi niya tunay na pangalan. Nasa grade 7 si Sheena ngayon. Pero bago niya pag-aralan ang module niya, inuuna ni Sheena ang pagtitimpla ng gatas para sa kanyang 1 buwang gulang na sanggol. Ginaganto ko lang po siya. Kasi yun po yung gusto niya. Minsan po natataranta. Yung iyak niya po kasi parang hindi na siya halos makahingang ganun minsan. Si Sheena kasi ay isang batang ina. Habang natutulog ang anak, sinasamantala ni Sheena ang pagkakataon para makakain ng agahan kasabay ng nanay niyang si Riza. Pero hindi pa man siya nangangalahati sa kanyang pagkain, nagising ang sanggol. Halimbawa po may ginagawa ko tapos umiiyak po siya. Tinitigil ko muna po yung mga ginagawa ko. Inuuna ko po muna siya. April 2020, 1 buwan mula nang ipatupad ang community quarantine sa bansa nang mabuntis siya. 13 taong gulang noon si Sheena. Ang kanyang nobyo na itatago namin sa pangalang Aaron, 20 taong gulang, ang ama ng sanggol. Paano kayo nagkakilala ng boyfriend? Nakilala ko siya dahil sa mga tropa kasi sumasama po ako sa mga kaibigan ko po. Tapos hanggang yun, naging kaibigan ko po siya. Pumupunta po siya sa bahay. Pinakilala ko din kay mama bilang tropa po, ganun. Tapos habang tumatagal po, nandiligaw na po siya sa akin. Bali, April po. Nalaman ko lang po, nag 3 months na po yung tiyan ko. Hindi raw agad inamin ni Sheena at Aaron sa mga magulang nila na buntis siya. Natatakot na po ako noon, hindi ko alam ano sasabihin kay mama ko. Kasi sabi ko naman sa sarili ko po, kung hindi ko sasabihin, mahalata din naman po nila mama kasi lalaki po yung tiyan ko. Alam mo ba na mabubuntis ka? Opo, kasi sabi niya po sa akin noon na gusto niya daw po magkaanak kasi daw po naiinggit naman daw po siya sa kuya niya. Sabi ko po sa kanya noon na hindi pa ako ready, ganun po sabi ko sa kanya kasi nag-aaral pa po ako. Nang mag-5 buwan ang kanyang dinadala, sinabi na ni Sheila sa ina ang maselang kondisyon niya. Sabi ni mama, buntis ka, no? Inunahan niya na po ako. Sabi ko, buntis po ako, sabi ko sa kanya. Yan, sinasabi ko, di ba sabi ko, wag muna kayo mag-anak una. Yun, pinagalitan niya po ako nung una. Naisip daw noon ni Riza na sampahan ng reklamo ang nobyo ng anak. Yun talagang inisip ko na sampahan ko ng kaso ng lalaki. Yun nga, pumunta sila ng bahay ng kasama magulang niya at hindi pala nila alam na 13 years old pa lang. So, sabi naman yung mga magulang ng lalaki na wala naman kaming magagawa kung anong gusto niyo, pero mahirap naman kung paghiwalayin sila na gusto naman nilang dalawa. Nagagalit ako kasi bata pa siya, nabuntis na siya, tapos naawa din baka hindi kayanin pagbubuntis niya. Bali dati po talaga, nung hindi po talaga umarap yung family niya kay mama, ganun po yung gagawin ni mama. Pero nung okay naman po yung pag-uusap nila, hindi na po tinuloy ni mama. Nakikitira ngayon si Sheena sa bahay ng nobyo pero paminsan-minsan pumupunta silang mag-ina sa bahay ni Riza. Nagsama kayo? Opo. Okay na rin po si mama kay dahil po sa kanya, hindi na po ako lumalabas ng bahay. Totally po, hindi naman po talaga ako sa kanya lumaki. Sa probinsya pa po kami. Nung na-aksidente po si mama, ako lang po mag-isa dun sa bahay. Pinapadala niya din ako ng pera, tapos ako lang mag-isa dun. So parang naghahanap ka nun ng pamilya mo dito? Parang gano'n? Kaya pumayag kang mag-live-in? Inisip ko na rin din po yun para di na po ako problemahin ni mama. Ipinagpapatuloy ni Sheena ang pag-aaral sa high school.
Pilit niyang pinagsasabay ang pagsasagot ng module at pag-aalaga sa anak. Naisip ko po, hinto na lang po akong pag-aaral para yung baby maalagaan. Pero sinasabi naman po ni mama na pagpatuloy ko pa rin po kasi online naman daw po. Paggabi po, nagmo-module din po, nagsasagot ako hanggang matapos ko po yung isang subject. Tapos pag umaga naman po ako nagbabantay, binabantayan ko siya. Para tustusan ng mga pangangailangan ng mag-ina, nagtatrabaho bilang mekaniko si Aaron sa isang talyer. Nahihiya na rin po ako kay mama manghingi kasi siyempre may sariling pamilya na kami, tapos hihingi pa kami kay mama. Kaya yun, nagpursigit po talaga siya na magtrabaho na. Nagsisisi po ako nung muli po. Naisip ko po na, ba't ako nagpubuntis ng maaga? Dapat, kasi hindi ko na magagawa yung gusto kong gawin. Taon-taon ay may projected number of unintended pregnancies ang University of the Philippines Population Institute o UPPI at United Nations Population Fund o UNFPA. Sa kanilang pag-aaral, inaasahang tataas ang bilang ng unintended pregnancies ngayong may community quarantine kumpara noong walang quarantine. Kasama sa bilang na yan si Sheena na nanganak nga nitong January 2021. Isa sa mga dahilan kasabay ng lockdown ay natigil din kasi ang access ng marami sa family planning maging ang maternal health services. Sexually active na yon, na predictable na yan, alam na natin, and yet hindi natin nabibigyan. Hindi nabigyan ng kahit contraceptive advice na lang kasi pwede naman, lalo na ngayong pandemya na talagang wala silang mapuntahang mga service providers, sarado ang mga government health centers o kaya ay na-divert sa COVID. So talagang wala, kahit yung advice man lang na actually if you're sexually active, you can protect yourself. May mga pag-aaral na sa isang pandemya na very insecure yung mga tao. Minsan yung intimacy lang yung nagbibigay sa kanila ng sense of security. So talagang meron yung pang natural na hindi porke may pandemya ay hindi na nagsisex, no? So nagsisex pa din pero yun lang ang problema, hindi nga protected. Kung si Sheena nagpatuloy sa eskwela, nagpa siyang tumigil naman sa pag-aaral si Carla, 14 na taong gulang, hindi niya tunay na pangalan. 6 na buwang buntis ngayon si Carla. Ang boyfriend niyang si Christopher, 17 taong gulang, ang ama ng dinadala niya. Nakilala ko po dito sa amin. Tapos, nung ligaw po siya sa akin. Nagtatrabaho po siya ngayon sa storage ng mga sibuyas. Nalaman ko po nung nabuntis ako nung August po, nung hindi na po ako niregla. Inamin ko po sa magulang ko na buntis ako nung mga 5 months na po yung baby ko. Takot daw ang nararamdaman ni Carla ngayon. Baka po kasi mangyari sa akin. Baka po kasi cesarean ako, ganyan. Dagdag pa sa isipin nila ang panggasto sa panganganak at pagkasilang ng sanggol. 100 to 200 pesos ang kinikita ni Christopher na kargador sa Divisoria. Niisip ko po kung paano ko po siya palalakihin. Kung saan po kukuha ng panggastos. Pag-iipunan po, di po muna bibili ng mga luho. Sa lugar ni na Carla, 2 pang batang ina ang nakilala namin. Tinutulungan sila ngayon ng non-government organization na Likhaan Center for Women's Health para sa kanilang monthly check-up at counseling. Delikado kasi sa mga menor de edad gaya ni Carla ang magdalang tao. Lahat ng bansa sa mundo kasama sa atin nagsasabi na ang pangunahing rason kung bakit namamatay yung adolescent girls, hindi sa cancer, hindi sa sakit, kundi sa panganganak. Dahil talagang yung pregnancy before 19 ay talagang napakadelikado. Kung tumataas ang bilang ng mga batang ina, sino ang kadalasang ama ng mga dinadala nila? I think you were also citing sexual abuse. Sexual abuse by partners, within the family, their though. family. Yun talaga yung mga rape and sexual abuse. So that's also worrisome.
Pang-aabuso ang dahilan kung bakit nabuntis ang 16 na taong gulang na si Ronalyn, hindi niya tunay na pangalan. Ginahasa si Ronalyn ng kanyang sariling tiyuhin. Tinawag po namin siya, tinatanong pa ulit-ulit, "Love, may gumagalaw ba sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo?" Sabi na, yun siya, may gumalaw daw sa kanya. Laking gulat ni Mara nang ituro sa kanila ni Ronalyn kung sino ang nang-abuso sa kanya. Itinuro po niya sa bibig po niya yung bahay ng tiyuhin ko. Ito po yung bahay ng victim. Sa bandang doon po, yung bahay ng perpetrator. Nag-agaw buhay sa ospital ang dalagita 1 linggo matapos manganak. Makaligtas kaya siya sa kapahamakan? Nag-agaw buhay sa isang ospital sa Panglao, Bohol ang 16 na taong gulang na si Ronalyn. Hindi niya tunay na pangalan. Nito lang February 11, nanganak ang dalagita. Pero 1 linggo matapos manganak, nalagay sa alanganin ang buhay ni Ronalyn. Ano nga ba ang nangyari sa batang ina at kumusta na siya ngayon? Sa isang video call, nakausap namin ang ate ni Ronalyn na si Mara. Hindi niya tunay na pangalan. Ikunento niya kung paano nila nalamang nagdadalang tao si Ronalyn. May nakita kaming kakaiba sa bilbil niya. Lumaki yung tiyan niya, baywang. Hindi siya nagsasabi, iwas na iwas mo siya sa amin. May mild mental retardation si Ronalyn, kaya hirap din siyang magsabi kung ano ang pinagdaraanan niya. Tinawag po namin siya, tinatanong pa ulit-ulit, "May gumagalaw ba sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo?" Sabi na, yun siya, may gumalaw daw sa kanya. Laking gulat ni Mara nang ituro sa kanila ni Ronalyn kung sino ang nang-abuso sa kanya. Itinuro po niya sa bibig po niya yung bahay ng tiyuhin ko. Ito po yung bahay ng victim. Sa bandang doon po, yung bahay ng perpetrator. Nagsimula po sa manonood daw po siya ng TV. Wala kasi po kami TV, walang kuryente. Ilang beses daw siyang ni-rape? Marami daw pong beses, pero hindi po niya mabilang kung ilan po. Natakot siyang magsumbong agad? Opo, hindi po niya sinabi. Tsaka na po namin nalaman nung napansin namin lumaki yung baywang niya, yung tiyan niya. Matapos manganak noong February 11, nakauwi pa si Ronalyn sa bahay nila. Pero makalipas ang 1 linggo, bigla raw nanginig ang buong katawan ni Ronalyn, kaya kinailangan siyang isugod sa ospital. Naipaliwanag nga ba ng doktor bakit siya inatake ng ganito? Alam na ba yung dahilan? Naipaliwanag po ng doktor sa mama ko nung sinugod po siya sa hospital. Bakit daw? Bakit daw siya inatake ng ganito? Baka daw kasi na-stress yung bata, taas na taas kasi po yung dugo niya, yung nanginginig po siya. Tapos wala nang kamalay-malay. Nag-agaw buhay sa ospital si Ronalyn. Tumaas kasi ang blood pressure niya na isa sa mga komplikasyon ng maagang pagbubuntis at panganganak. Bakit kinailangan ng tubo? Hindi daw makahinga, wala na raw yung wala nang hangin daw yung kapatid ko. Sabi ng doktor na pinapirma daw si mama para lagyan ng tubo yung lalamunan niya para makatulong po sa kanya. Ito po yung mga pinsan, tsaka ito na po yung bata. Habang patuloy na nagpapagaling si Ronalyn sa ospital, si Mara naman ang nag-aalaga sa baby. Alagaan po namin, kami po yung mag-aalaga, magtutulungan po kami. Malaking problema rin ang pamilya nila ngayon kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Paano yung pambayad dun sa ospital? Sa ngayon po, hindi po namin alam kung magkano pong babayarin, kung saan po kami kukuha ng pambayad kung sakaling hindi po po sa PhilHealth. Kasi yung PhilHealth niya po, nagamit na po niya nung nanganak siya. Dito lang February 12, 2021, inaresto ng Bohol Police ang tiyuhin at suspect sa panggagahasa kay Ronalyn. Dahil may sapat kaming ebidensya na na-present sa fiscal, ma'am, nag-issue ng warrant of arrest ang court, ma'am, para kay yung suspect, yung uncle niya. Nakakulong ngayon sa Panglao Police Station ng suspect, nahaharap siya sa kasong statutory rape.
Yung bata, ma'am, yung pag-iisip niya, nasa length ng 9 years old to 11 years old. Kaya, statutory rape yung hinain na kaso, ma'am. Walang piyansa po yan, ma'am. Dapat tanggap niya kung ano yung kasalanan na ginawa niya, dapat binabayaran. Alam niya yung may kapansanan yung kapatid ko, hindi lang yung isa na ginawa niya paulit-ulit. Mula 2018 hanggang 2019, tumaas ang bilang ng mga batang ina. Noong 2018, sa mahigit 62,000 na teenage pregnancy, halos 17,000 ang nabuntis na mga kaedad nilang teenager. Halos 30,000 naman ng mga batang ina, adult o 20 to 80 years old ang ama ng sanggol. Higit 16,000 naman ang hindi tukoy ang edad ng ama. Pagdating sa mga menor de edad, 2 out of 3 na partner ng mga menor de edad ay mas matanda sa kanila, 20 years or older. Yung kaedad lang nila, mga 1 out of 3. Siyempre, nakababahala yon. Ang pide-presume namin, kapag mas matanda ang partner ng menor de edad, may elemento yan ng may pagsasamantala riyan o may elemento na mas may kaya itong mas matanda economically, mas may authority o maaring hindi talaga makahindi ng husto yung bata pag mas matanda sa kanya. Kung yung mismong pagbibigay niya ng oo sobrang napilitan siya dahil ginamitan siya ng threat, okay, intimidation o undue influence o ginamitan siya ng fraudulent means para lang siya mapa-oo, ibig sabihin noon yung consent niya ay vitiated. Meaning napilitan nga lang. At with that regard, unalable yun sa batas. Bukod sa pagbibigay proteksyon sa mga kababaihang minor de edad laban sa pang-aabuso, importante rin daw na maipatupad ang comprehensive sexuality education sa bansa. Nag-educate ka about sexuality to young people. And then at the same time, access to contraceptives where they can be legally be provided for. Kasi hindi pwedeng puro ka lang magsabi na actually ganito, 15% yung sexually active, kailangan ng protection, and yet wala ka namang binibigay ng means, di ba? So, kailangan yung namamatch din yung kung ano tinuturo natin ng ano bang meron. So, meron ba? Nakaka-access ba? Mas mataas daw ang tsansa na hindi makaahon sa kahirapan ang mga batang maagang nabuntis. Ang epekto nito para sa kabataan na batang ina ay immediately magda-drop out yan sa eskwelahan. Madalas, hindi na siya makakabalik. Ang resulta niyan, ang mga batang ina na hindi nakatapos ng high school, napakababa ng kanilang kapasidad na magkaroon ng hanap buhay. Sa ngayon, patuloy pa ring nagpapagaling sa ospital si Ronalyn. Kumusta na siya ngayon? Sa ngayon, medyo okay na daw, sabi ni Mama na nagising na daw po siya sa comatose. At tinanggal na rin siya ng tubo. Pipilitin naman daw ni Sheena na makapagpatuloy sa pag-aaral. Paano mo nakikita na para maipagpatuloy mo pa yung pag-aaral mo? Sa ngayon po kasi yung online class po, pag nag-aaral daw po ako na face-to-face na daw po, pwede naman daw po iwan ko daw po si baby sa kanila, tapos half day lang naman po yung pasok. Bakit importante sa'yo na matapos mag-aral? Dahil po para mabigyan ko rin po siya ng magandang buhay po, ganun po. Patuloy naman sa kanyang monthly prenatal check-up si Carla. Pag nakapanganak po ako, plano ko pong mag-aral. Kung pagbabasehan ang datos ng PSA, halos 200 batang babae na may edad 10 to 17 years old ang nanganganak araw-araw. Madaling sabihin na maling desisyon ang maagang pagbubuntis ng ilang menor de edad. Pero ang realidad, maraming dahilan sa likod nito. Nandiyan ang kahirapan, kakulangan ng tamang edukasyon, at maging ang pang-aabuso ng mas nakatatanda sa kanila. Panahon na para mawala ang paghuhusga sa mga batang ina at tingnan mabuti ang iba pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion.
At ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.